Let's talk about HMPV some more with infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, who joins us now via Zoom. Doc Ron Jean, long time no see. Happy New Year, Doc. Hi, Lord. Good afternoon and Happy New Year also. All right. So, Doc, hindi ito bagong virus. Tell us more about it. Agree ho ba kayo na natural lamang at this time of the year daw, kumakalat ang ganitong mga kaso sa Northern Hemisphere kung saan malalamig ang mga klima? Yes, Lord, no? Tama ka dyan, no? This is one of yung tinatawag natin na seasonal respiratory viruses, no? And in fact, Lord, hindi lang to doon sa Northern Hemisphere, no? There are also Asian countries. Yung last na natala sa Department of Health this year, no? Yung sa tinatawag natin na influenza-like illness na surveillance, meron din silang nakikitang human metapneumovirus, no? So, this is something like in co-circulating with flu, with the other viral infections na most of the time, 2 to 3 days lang yung mga sintomas nito, ubo, clogged nose, running nose, or pamamaga sa lalamunan, bihira magkalaglagnat, at kadalasan, maski walang gamot, no, talagang nawawala lang sa katawan. Doc, wala naman pong tsansa na ito ay mag-develop at maging epidemic? Sa tingin ko wala, no, kasi unang-una this is not as bad as COVID, kasi alam naman natin yung COVID before. It's a new virus, no, so maraming population pa noon or mga kababayan natin, wala pa tayong mga tinatawag na immunity, no, dahil nga first time na na-expose tayo doon sa virus. This one, may mga cases na nakikita tayo, even mga matatanda, may mga comorbidities. Not to the point na siguro it will congest our hospitals, no? So wala tayong makikitang ganun or hindi natin in-expect ito, Denise. Pero Doc, since nabanggit nyo na may mga edad o kaya sino pa po ba yung mga at risk, no? Yung po bang mga nagdadalang tao? Sino-sino po ba? Yes, doon sa data ng China, in fact, kaya napupuno yung mga emergency room nila, mga outpatient consultation doon. Kasi napakaganda na ng awareness nila nung malaking bagay yung natutunan nila sa COVID, no? Na pag merong lagnat, may mga ubo, nahirapan konti pag-ubo or lumalala yung pag-ubo, pumupunta kaagad sila doon sa mga hospital nila. Pangalawa, meron silang capability to also diagnose, no? So nakikita doon ang mga higher risk, yung mga bata talaga, no? Less than 5 years old. Tapos yung mga may edad, 65 years old and above. Tapos yung pangatlo, yung mga immunocompromised na mga pasyente, yung may mga cancer na umiinom ng mga immunosuppressive drugs. Most of them are those persons or population na talagang dinadala nila sa hospital for consultation. So kung parang cold o parang flu ito, Doc, ang method of transmission din niya, parang ganun din, Doc. At totoo ba na wala raw vaccine para dito? Yes, Lord. Walang bakuna to. Tama ka, kagaya ng flu to, sipon, lagnat, panganakit sa katawan, then after that, 3 days mawala. Nakukuha to, especially within 3 feet na may umuubo, wala kang protection, no? Or for those people na may mga sintomas, tapos mahawakan mo yung mga kamay nila, makipag-handshake ka, tapos touch your face, touch your nose without hand washing your hands, then doon natin nakukuha yan kadalasan. Kaya doon sa mga data na nakikita natin, mataas to siya pag mga malamig dahil at alam naman natin during ganitong klaseng weather, nandun tayo sa loob ng bahay, no, para lang hindi maano yung cold weather, no. So usually ganun, mataas din ang transmission. So Doc, just to clarify, this is viral, ano? Nabanggit nyo na yung mga symptoms kanina. Ano naman po yung mga pwedeng gawin? Specific treatments? O kaya ano ba, pag may naka-experience ng mga sintomas na yun, kailangan ba talagang uminom ng kung ano-anong gamot din? Yung tanong muna ni Lord kanina, wala tong gamot, wala tong bakuna pala kasi hindi naman to ganoon kataas ang mortality, unlike yung flu or influenza. Mas nakita natin na pag highly vulnerable, talagang pneumonia ka, no? But for this one, this is self-limited. Ang treatment nito is also supportive. Kung meron kang sintomas, if you have cough, you just drink something to lessen your cough. Pag nahirapang huminga, you have to rest, no? Or pag merong ubo,
you have to get take mga cough suppressant or cough supplement. Ang maigi dito, talagang magpapahinga ka para lang hindi lalala at hindi ka rin makakahawa sa iba. Doc, ito stupid theoretical question. Di ba nung panahon ng COVID, ang paliwanag ay, kapag dumadami, let's say ang kaso, ay nag-mutate into something else. Kunyari lang, may posibilidad ba, halimbawa, ang HMPV na maging ganun? Well, ang mga initial data ngayon sa mga ganitong klaseng virus, there's always a possibility na mag-mutate sila, no? Dahil it's like a flu, no? Pag nag-mutate din yan, pag dumadami na yung mga kaso. And most of the mutation, siguro kung natatandaan niyo, Lord, nung nag-uusap tayo, saan ba nanggaling itong mga mutation ng COVID? Doon sa mga matanda at sa mga immunocompromised na yung immune system nila cannot cope up with the virus. So the virus is freely mutating and replicating inside their body. No? So yun yung magiging mangyari niyan pag tumataas talaga ang kaso. But I don't think that will happen kasi usually ang human metapneumovirus co-circulates with other virus. So they also compete with other virus. So ibig sabihin talagang there's no chance for them to really be a dominant virus over the other viruses. Ang tindi pala ng mga virus, Doc, competitive din pala sila. Correct, oo. Doc, okay, may nakikita akong bagong logo dyan sa likod ninyo ngayon. Pero i-assume ko na associated pa rin po kayo doon sa San Lazaro. Yes, Lord. Okay. Ano na ako, I'm the past president, no? Yes. Past ng College of Physics. Oo, pero Doc, ano ba yung mga pinaka medyo laganap na kaso po na binubuno doon sa San Lazaro po ngayon, if I may ask? Magandang tanong yan, no? Apo. Kasi unang-una, dumadami pa rin ang dengue natin. I don't think mas concerned ako sa dengue kaysa ditong mga viral infection, no? Lord, tayo number 4 pa rin sa buong mundo, no? Sa tuberculosis, no? So marami tayong mga na-admit na mga tuberculosis na nahirapang huminga. Mataas ang mortality natin kasi alam mo naman itong tuberculosis, walang edad ang pinipili nito, no? Tapos meron din tayong mga tumataas din ang mga HIV natin, no? Pneumonia, yung mga bacterial pneumonia doon sa mga may edad. Usually yun ang mga nakikita naming kaso nung mga ganitong klaseng buwan, malamig at saka early part of January. Doc, sasamantali ko na yung pagkakataon. Normally, itong sa pag-usapan po natin TB saglit po. No? Not for anything, no? Pero na-associate natin yung tuberculosis sa itong recent decades. Akala natin wala na at nagkakaroon lamang nagsisurface sa mga, let's say, yung segment ng lipunan natin na economically hindi ganun kaano, no? May certain image lang na na naiisip. parang, pero ngayon, may mga kilala ko, Doc, na nakatira sa mga subdivisions, sa mga anak mayayaman, na nagkaka-TB, Doc. Ano kayang paliwanag dito? Yes, tama ka, Lord. No? In fact, marami tayong mga ganong pasyente na hindi nila akalain bakit sila magka-TB. Kasi sabi nga nila, sakit naman yan doon sa mga marginalized population. No? Nakikita natin ngayon because in some areas of their workplace, siguro na-expose sa mall, na-expose sa workplace, na some of this may not know that they also have people there na nagtatrabaho na hindi alam na may tuberculosis. No? So, kung ang isang bansa, mataas ang density ng population na mayroong ganitong klaseng sakit, wala nang pipiliin yan. Mamayaman ka man o nakatira ka sa subdivision, lalabas ka rin, pupunta ka rin sa market, pupunta ka rin sa mga mall, pupunta ka rin sa mga matataong lugar. And then, you're putting yourself also to be high risk for this highly contagious tuberculosis. Sana pala, hindi ko na tinanong yung last question. Kinabahan ako bigla. Doc, marami pa kaming gustong itanong sana, pero nagpapasalamat po kami for your time. Again, great to see you again, Doc Ron Jean Sulante, ang ating infectious diseases expert. Happy New Year, Doc. Happy New Year, Lord. Happy New Year, Denise. Happy New Bye-bye. Year.